napag-usapan natin ang patungkol sa pag-counter nitong si Testarossa sa may atake nitong si Twilight sa kanya, kung saan walang damage na natamo itong White Primordial dito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. So hindi nga makapaniwala itong si Twilight kung bakit ngayon safe itong si Testarossa. Pero more importantly daw, ano daw itong white darkness na ito. Currently kasi, kinakain itong white darkness ang katawan nitong si Twilight. Concerning ito para sa kanya, kasi mas mabilis ang pag-itawi sa katawan niya nitong white darkness compared sa pag-heal ng kanyang pseudo dragon body. So eventually, mawawala ang body niya pag hindi niya nagawa ng paraan nito. Napaisip itong si Twilight na teka lang daw, kailangan niya daw muna na kumalma. Tsaka hindi naman daw ito ganun kalaking issue, kasi kahit mawala daw itong katawan niya na ito, kaya niya naman daw itong ma-recreate uli ngayon din. Ang importante daw ngayon, kailangan niyang malaman kung ano yung ginawa nitong si Testarossa. Kailangan niya itong ma-figure out. Then nagsalita itong si Testarossa ngayon na ano daw kaya ang pakiramdam nitong Divine Ancestor. Ano daw ang pakiramdam ng tunay na destruction. Nag-reply naman itong si Twilight sa kanya na interesting daw. Medyo naiintindihan niya na daw ng konti itong ginawa nitong si Testarossa. Gumamit daw ito ng void energy. Sabi naman itong si Testarossa, tama daw ito. Kaya napaisip itong si Twilight at nagsalita siya na amazing daw na nagagawa nitong si Testarossa ngayon na ma-maintain ng paggamit nitong void energy na ito. Dito, wholeheartedly na napabilib itong si Twilight kasi ang void energy daw ultimate destruction. Common sense na lang daw yon. Ilang beses na rin natin ito napag-usapan sa mga nakaraan natin na videos. Nakaka-amaze daw na nagagawa nitong si Testarossa na i-melt itong dark energy na ito at i-mix ito sa may ice at sa may snow. Basically, yun yung white darkness. Pero ang isa pa nakakamangha dito, nagawa itong harmless nitong si Testarossa para sa mga tao na hindi niya naman tina-target. Harmful lang ito ngayon sa kanyang target na individual. Hindi in-expect nitong si Twilight na possible pala na makontrol sa ganitong paraan ang void energy. Kaya hindi niya ito na-anticipate. Pero ngayon, na alam niya na yun, medyo naging kalmado na itong si Twilight at nawala na ang kanyang sense of crisis. Malakas ang void energy. As a matter of fact, tuluyan nga nitong kinakain ang kanyang pseudo dragon body at talagang at this rate, annihilate nga nito ang pseudo dragon body niya, including his soul. Pero dahil nga daw sa na-develop niya na method, magre-regenerate uli siya na katulad ng isang true dragon. Kaya hindi daw ito ganun ka big deal. Pero meron pala ditong isang malaking miscalculation kasi biglang napangiti itong si Testarossa at nagsalita siya na mukhang hindi pa rin daw pala naiintindihan nitong si Twilight. Ang kanyang void energy daw hindi galing sa may hell. Pinagkamalan ito nitong si Twilight na galing sa may underworld kasi yun naman talaga usually ang ginagamit nitong si Testarossa. Tapos in-reveal nga nitong si Testarossa dito kung ano ba talaga ang ginamit niya. Itong power daw na ito ang proof na buhay pa ang kanyang Lord kasi nagawa niya daw na may open ng door na nasa kanyang heart kung saan nakaramdam siya ng paghinga ng Lord niya dito. Hindi maintindihan nito nitong si Twilight pero ang tinutukoy dito nitong si Testarossa ang powers nitong si Rimuru na nagagawa nga ngayong mahiram ng mga subordinates niya. Unlike Vision, mas naging masyadong cautious itong si Testarossa. Hindi siya humiram ng sobrang dami na mag-e-exceed ng kanyang capacity kasi alam niya na masyadong delikado itong powers na ito. Pero kahit nga hindi maraming energy ang kinuha niya, more than enough na daw ito para maging threatening. Ang ultimate skill daw ng King of the Dead Belial merong authority over death and the afterlife at gamit ang void energy na hiniram niya kay Rimuru, mas lalo niya pang nai-enhance ang mga abilities nito kasi ngayon kaya na rin ito na mag-devour ng mga information particles. Kaya nitong i-erase ang mga information particles na magiging in contact dito kahit daw na nasa ibang dimension or timeline ka pa, kapag naging in contact nga ito sa'yo ay talagang impossible na makarecover ka dahil sa enhancement dito ng void energy. Kaya bigla na lang nakaramdam itong si Twilight ng kakaiba at nagsalita siya na ang absurd daw. Hindi niya na daw maramdaman na nagre-respond pa itong heart niya. Nag-reply naman itong si Testarossa na malamang hindi na daw talaga ito magre-respond. Kanina pa daw siya nakikipaglaban dito at pagod na daw siya makipaglaban. Kaya tatapusin niya na daw itong battle na ito. Leaving those words behind, tumalikod na itong si Testarossa at tuluyan na nga nilamon ng white darkness itong si Twilight. Talagang unimaginable daw ang ginawa na yon nitong si Testarossa. To give an example kung gaano kahirap i-manipulate ang dark energy na katulad nga ng ginawa nitong sa Testarossa dito, para daw itong ganito.
to. Para kang lumalaban sa libo-libo mga shogi players all at the same time. At hindi lang yon, puro masters itong mga kalaban mo na ito. Hindi ka pwedeng mawala sa concentration, even for just a very short period of time. Kasi pag nagkamali ka ng isa, talagang tapos ka. Maging itong si Testarossa daw, in danger dun sa may magic na ginamit niya. Kung hindi niya yun perfectly na nakontrol, pati siya ay lalamunin daw ng kanyang sariling magic mismo. Pero since perfectly nga itong ginawa nitong si Testarossa, itong si Twilight lang talaga ang nawala nga dito. Ngayon, wala pa rin nakikita na maayos itong sila Moss. Pero even without the details of the battle, confident sila na itong si Testarossa ang mananalo. Wala ni isa sa kanila maka-imagine na matatalo itong White Primordial. Sa mga nandito, itong si Moss ang may pinakamalakas na pakiramdam patungkol sa may status nitong si Testarossa kasi directly connected nga sila. Nararamdaman itong si Moss na papalapit na itong kanyang master. Then after a few seconds, nakita nila itong si Testarossa na puno ng injuries all over her body na i-recover niya naman agad yung mga sugat niya. Pero hindi ibig sabihin nun, okay na talaga siya. Nagtamo daw ng damage ang katawan nitong White Queen. Ang ibig sabihin daw nun, naging in contact rin ang atake ni Twilight sa may soul mismo nitong si Testarossa. Pinigmukha ni Testarossa na madali ang naging laban niya. Pero in reality, napakahirap daw pala nun. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.